Napakagandang mensahe ang ibinigay sa atin ng ating sister na si Sister Jaira. It's all about trusting our Lord God. Amen? So, kung may trust tayo sa ating Panginoong Hesus, alam natin that God will provide. Amen po ba? God will provide kapag tayo'y nananampalataya sa Kanya. Yun po yung ibabahagi ko sa hapong ito about God will provide. Sabi po sa Genesis 22 verse 8, my son Abraham said, God will provide the lamb. Kung alam po natin yung story about kay Abraham and kay Isaac, yun po yung in-offer po ni Abraham si Isaac as a living sacrifice sa ating Panginoong Hesus. Dahil yun po ang ipinag-uutos ng ating Panginoong Diyos. Ayun nga po, sabi nga po dito, Genesis 22 verse 8, my son Abraham said, God will provide the lamb. So, example na lang po natin sa God will provide sa ating pag-aaral. Di ba po? Minsan, sinasabi natin na God will provide. God will provide knowledge, God will provide ng wisdom, ng understanding. Pero minsan, wala tayong gawa, hindi natin ginagawa na mag-review. Kahit ba sinabi natin God will provide, hindi naman tayo nag-review, o hindi tayo nag-aral, di ba? Parang wala din. Hindi ipagkakaloob ng Diyos yun sa atin. Dahil kailangan meron tayong gawa. Di ba po ba? Ayun po, kailangan po manampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus at samahan natin ng gawa. Ayun po, dito po, isurrender natin ang lahat kay Lord. Katulad ng ginawa ni Abraham. Isinurrender niya ang kanyang anak na si Isaac. Kahit hirap sa kanya, mahirap para sa isang magulang na ibigay ang anak, nag-iisang anak. Lalo na pag ito'y mawawala sa kanya. Napakahirap, pero inobey ni Abraham ang ating Panginoon. Kaya ito po ay, dun sa sinabing God will provide the lamb, nag-provide ng iba si Lord. Nag-provide siya ng lamb upang hindi matuloy yung pag-sacrifice kay Isaac. Yun nga po, dito po ang pinaka-importanting bagay o hindi maisuko sa Diyos ay isuko na natin sa ating Panginoong Hesus. Tignan po natin sa Abraham, isinuko niya ang kanyang anak na si Isaac. Napakahirap po nun, pero let us learn how to let go. Parang kailangan po natin i-let go lahat ng mga hindi kalugod-lugod sa harapan na ating Panginoong Hesus. Sa pag-aaral natin, sa trabaho natin, kung ang trabaho natin ay sagabal sa pagpuri at pagsamba natin sa ating Panginoong Hesus, i-let go natin yan. Madaming nag-aabang na trabaho sa atin dyan na hindi makakasagabal sa ating pagpuri at pagsamba sa ating Panginoong Hesus. Meron pa po minsan, nami-misuse natin ang salitang God will provide. Di ba po ba? Nami-misuse natin ito na parang lagi na lang God will provide, God will provide. Wala akong pera. God will provide. Pero wala tayong ginagawa. Nakaupo lang tayo na parang, bukas, bibigyan ako ng Lord ng pera because God will provide. Ganun na lang po ba? Nami-misuse natin ito. At minsan, dahil sa kawalan na natin ng pera, ay mas inuuna na natin yung work kaysa isik ang ating Panginoong Hesus. Sabi nga niya sa Matthew 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin pa rin natin ang ating Panginoong Hesus at doon natin makita ang salitang God will provide. Di pa po ba? Dapat unahin natin sa lahat ng bagay ang ating Panginoong Hesus. Siya ang ating top priority. Wala nang iba kundi ang ating Panginoon lamang. Sabi nga po dito, God will provide if we continue to serve Him. Dapat naroon ang maayos na paglilingkod natin sa ating Panginoong Hesus. Ayusin natin ang paglilingkod natin sa Panginoong Hesus. Hindi lamang na pag nasa church tayo, tsaka tayo mabuti, tsaka tayo Christian. Di ba po ba? Madami pong ganyan na pag nasa church lang, tsaka siya magiging Christian. Pero pag nasa labas na, wala na, makamundo na ang ginagawa niya. Hindi po ba? Huwag tayong maging lukewarm Christians. Dapat naroon ang init sa atin sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Sabi po dito sa 1 Thessalonians 5 verse 19, don't turn away God's Spirit. Huwag na ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag mawawala ang apoy. Ang apoy na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus.
Dapat naroon ang apoy sa paglilingkod sa Kanya, ang init sa paglilingkod sa ating Panginoong Yesus. Di ba po ba? Tingnan po natin, kung nagsawa si Abraham at hindi nag-obey, sa tingin ba natin ay meron yung pangako ni Lord na ang salitang God will provide? Hindi po ba wala? Pero naroon na nag-obey si Abraham. Kailangan natin mag-obey kay Lord. Like what Abraham did. Dahil sa pagsunod niya sa utos ng ating Panginoon, na ihandog ang kanyang anak, hindi pinahintulutan ng Lord na mangyari iyon. Sabi sa Genesis 22, verse 13 to 14, Abraham looked up and saw a ram caught by its horns in the bushes. So he took the ram and sacrificed it in place of his son. Di ba po ba? Napaka saya lang po. Dahil po sa part po ng magulang, biglang may pinagkaloob si Lord na ram and sacrifice it in place of his son. Then Abraham named that place, the Lord will provide. And even now, people say, on the mountain of the Lord, it will be provided. Sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. So magtiwala po tayo sa ating Panginoong Jesus. Gaya po ng sabi ni Sister Jairi kanina, tayo po'y manampalatayang magtiwala sa ating Panginoong Yesus at ipagkakaloob niya lahat. God will provide everything para sa atin. Samahan po natin ito ng gawa at tamang paglilingkod sa ating Panginoong Yesus. Tunay nga pong nakakagalak na makita na tayo po'y sama-samang magpuri at magsamba at maglingkod sa ating Panginoong Yesus. Kaya dapat po naroon na magtiwala tayo sa ating Panginoong Yesus at patuloy tayong maglingkod for His glory. Maraming salamat po. Salamat po sa pakikinig at naway marami po tayong natutunan. To God be all the glory.